Ginamit ko siya sa isang 1.3 horsepower na non-inverter aircon. Tapos nakakabit pa rin syempre doon sa 3 kilowatt na inverter. Guys, ang mura lang nitong battery na to. Nasa 9,000 something ganun lang siya. And halos kapresyo na rin siya ng mga battery na na-review natin dati. Although, mas mura to, mas mahal to ng 1,000 something like that. Kasi yung iba nasa 7,000, 8,000. Pero ito nasa 9,000 something ganun. So, almost 1,000 pesos lang yung kanyang iminahal. And marami talagang nagre-request ng ganitong battery kasi gawa ng kanyang active balancer. Yung iba kasing battery na nireview natin dati is hindi sila nakalagay kung mayroon ba sila active balancer or wala. Pero ito, nakalista talaga dito na meron daw siyang active balancer. Kaya naman ito yung gusto nilang subukan. So sa video na to, tatry natin siyang i-capacity test. Tapos actual test natin sa mga appliances namin dito sa bahay. And tingnan natin yung kanyang active balancer kung gumagana nga ba, kung paano siya nagwo-work. And then, tear down din natin kung yung mga gamit niya sa loob, mga devices pa niya sa loob. So, umpisahan natin kung ano nga ba yung mga kasama nito sa package. So, number 1, syempre, ito, may kasama na rin siyang user manual. Nakalagay dito, etong battery na to is nasa 100% yung kanyang depth of discharge kung 3,000 cycles yung gusto nyong ma-achieve. So, mas mabilis siyang madidegrade kung palagi nyo siyang i-drain ng hanggang 0% or gusto nyong gamitin ng 100% yung kanyang capacity kada gamit. And kaya niya tumagal ng 10,000 cycles kung 60% naman yung gagawin yung depth of discharge. So, in short lang nun, mas mabilis siyang madidegrade kung gagamitin, kung i-drain nyo palagi siya hanggang 0%. At mas matagal naman siyang masisira. Siyempre, mas matagal siyang magde-degrade kung i-maintain nyo lang sa 60% na kanyang capacity yung gagamitin nyo. So, meaning nasa 40% na lang yung capacity, tigilan natin yung paggamit. So, dapat 100% to 40% lang yung gagamitin natin palagi. Ito pa yung kasama sa package. Meron na rin tayong portable LCD display. So, ang ginagawa nito, makikita natin dito yung laman ng battery, kung ilang percent pa siya, kung siya ba is nagcha-charge at ilan yung current na pumapasok sa kanya. Meron na rin siyang kasama guys na charger. Ito, nag-avail na rin tayo ng kanilang lithium iron phosphate na charger. Ito is 14.6 volts yung maximum output, which is para talaga sa mga lithium iron phosphate na 12 volts katulad nito. Etong charger na nasa akin is 10 amperes lang or 150 watts yung maximum power. And itong battery naman to, recommended siyang i-charge ng 10 amperes to 20 amperes. So kung nababagalan kayo sa ganitong charger, pwede kayong gumamit ng 20 amps. Ayan, heto yung ating battery. Positive terminal and negative. Meron tayong LCD screen at nasa 100% pa yung laman ng ating battery. Ito na rin yung mga dots natin kung ilan yung laman. At narito naman sa taas yung kanyang battery voltage. So, nasa 14 volts which is full charge yung battery. James Watt yung kanyang brand. 12.8 volts at 100 ampere hour yung kanyang capacity. Meron na siyang active balancer para pare-pareho yung voltahe ng mga battery cells sa loob. Kasi etong battery na to, hindi pa talaga yan talaga ang battery. Meron pa siyang mga battery sa loob na pinagdikit-dikit. And importante to para ma-make sure na lahat sila is pare-pareho ng voltahe. Meron na rin siyang Bluetooth connection para ma-connect natin sa ating cellphone at meron na rin silang mobile app. At meron na rin itong BMS or Battery Management System up to 100 amperes para ma-make sure na yung ating battery hindi ma-over-discharge at ma-overcharge. So itong dalawa is para sa protection ng battery para syempre hindi masira agad. Ito yung kanyang model JWES hanggang dito. 12.8 volts yung nominal voltage at nasa 100 ampere hour yung battery capacity natin or 1,280 watt hour at nasa 14.6 volts naman yung kanyang charging voltage, which is ito rin yung output voltage ng kanyang charger. At yung manufacturing date niya daw is nasa nung 2025 lang nitong November 5, which is parang kailan lang. And heto yung kanyang battery voltage ngayon dito sa kanyang terminal. Siya is nasa 14.06 volts. So meaning siya is fully charged. Kasi itong battery na to, kaya niyang umabot ng hanggang 14.6 volts kapag bagong charge and then patuloy na bumababa kapag nagpapahinga na. So 14.06 siya is fully charged naman. Na-download ko na rin nga pala yung kanyang mobile app. Yung pangalan niya is Xiaoxiang Electric. So search na lang kung meron na rin kayo. And then, na-icon na rin ko na siya dito sa battery. At as we can see naman dito sa baba, well-balanced naman yung mga battery cells. Kasi nasa 3.50 volts lahat sila. So, halos balance naman silang lahat. So, wag na natin patagalin guys. Punta na tayo sa ating mga actual test at subukan na natin yung kanyang performance. Ngayon naman guys is 100% pa itong ating battery. Wait lang. Lalagay ko lang siya dito sa ating lalagyan. Yan.
So from 100%, tingnan natin kung kaya niyang gumana dito maghapon sa isang DC solar pump. Ito, DC naman siya, so para talaga siya sa mga solar panel or para sa battery. So try natin siya dito. Kabit ko lang. Ginagamit ko tong water pump na to dito sa aming mini fish pond para pang filter ng tubig. Mga koi kasi yung laman ng ano na to, ng fish pond na to, at sobrang ano nila sa tubig, sobrang dumi. Lalo na binusog mo sila, yung araw-araw ipakain mo ng 3 times a day or sa gabi magpapakain pa rin ako. Grabe, pag sa umaga sobrang dumi na. Kaya kailangan talaga ng filter. So try natin ngayon. So papaganahin ko na. And yun, kinakaya naman niya. Tapos hindi ko siya isasagad. Ilalagay ko lang dito is nasa 10 amps. Eto. Kita naman siya dito sa meter ng battery. Tingnan natin. Hindi kasi makita nyo dito kasi malayo. Eto, base sa meter, kumukonsumo ng nasa 10 amps. Ayan. 10 amperes yung kinukuha nitong ating DC solar pump. Ayan. So, nasa ano rin yan, 120 to 130 watts yung kinukuha niyang ating water pump sa ating 100 ampere hour na battery. Nilagyan ko kasi dito ng speed controller yung ating solar pump para ma-control ko yung lakas ng ikot ng pump at syempre para ma-control din yung power consumption niya. So bali yan, papunta yan dito sa kabila. Narito yung ating filter. Ayun, umawas na nga. Sobrang lakas ng tubig. So di yan, yung ating filter galing dun sa ating water pump. Ayan, hindi ko muna kinabit yung solar panel para matry natin kung kaya nga na ba nung battery ng hanggang maghapon. Ang oras naman ngayon ay 10:21. 10:21 ng umaga o ng tanghali. So try natin hanggang maghapon. Ito yung mga isda dito. Ito yung mga ornamental, yung mga molly, mga platy, red platy, ganon. Tapos nandito sa malaki, meron ditong tilapia, koi, tsaka goldfish. Hindi ko sila pinagsasama ng walang barrier dito kasi mauubos yung maliliit. Kailangan nila ng taguan. So, tingnan natin hanggang mamayang hapon. And here guys, ngayon hapon na gumagana para naman yung ating water pump nasa 4:04. Ayan, ng hapon. So, bali, umabot tayo ng almost 6 hours or more than 6 hours, ganon. Base dito, nasa 41% pa. Nasa 9.3 amps naman yung kinukuha ng water pump. 41% after ng almost 6 hours. At ito yung ating water pump. Gumagana pa rin siya dito sa ating mini fish pond na to. So, 6 hours na. Hindi pa rin siya nalolobat. So, ngayon guys, 100% itong ating battery. Tayo ngayon ay maglalaba gamit itong isang inverter type na twin inverter na water bazooka na Panasonic. 385 watts yung kanyang power rating. And matipid lang naman to sa power. So gagamit ako ngayon ng isang, ito is 1,500 watts na pure sine wave inverter kasi pure sine wave mo kailangan ng mga washing machine. So ikakabit natin siya dito sa ating battery. Ito yung inverter na gagamitin ko. So kakabit ko muna yung ating negative dito sa ating inverter. Madali naman siyang ikabit dito since yung mga battery nga is naka-clip, may screw na rin. Tapos yung ating namang inverter is merong clamp sa terminal lug. And didiclap to. Oops. Yun talaga yung kinagugulat ko lagi pag nagkakabit ng battery. Nagkakaroon ng spark kapag unang kabit. Pero after that naman is wala na rin. And then higpitan. And then, try nating power on. Ayun. Nasa 227 volts AC yung nilalabas nito. At 60 Hz na rin. At nasa 13.5 volts yung laman nitong battery. Base naman sa meter siya is nasa 100% pa din. So, try na rin nating kabitan nitong ating power meter. Okay. Hindi naman ito magkakaroon ng problema kasi okay naman yung inverter. Medyo malakas lang yun sa power base sa experience ko. At heto, ayan, gumagana na yung ating washing machine. Umiikot na siya and so far malakas naman yung ikot niyan. Almost, more than 1 hour. Kasi nasa 63 minutes yata yun base dito kanina. At ito naman yung ating power meter. Ayan, gumagana na rin naman at nasa 99% na lang yung laman ng ating battery. At nasa 11 minutes na natin siyang nagagamit.
So mamaya makikita natin kung ilang oras talaga tayo bago makatapos sa paglalaba at ilang percent yung matitira dito sa ating battery. And here guys, papatayin ko na. Oops. So dryer na kasi, spin dry na. And ito naman yung ating mga nilabhan. Ayan. Mabango na rin, tapos tuyo na rin talaga. Konting sampay na lang para mawala yung malamig na temperature or yung moist masyado. So mamaya na yan. Ito muna yung ating inverter. Papatayin ko muna. And base naman dito sa ating meter, oops, eto, nagamit natin siya sa loob ng, ayan, hindi nyo makita, no? 1 hour and 7 minutes. So, isang oras at 7 minutes tayo naglaba. Kasama na doon yung pagbanlaw, yung pagbabad, yung pag-refill ng tubig, yung pagsabo niya. At itong ating meter, base sa ating meter, yung battery ay nasa 93% pa. Ayan. 93% pagkatapos ng isang oras na labahan. Ang malakas lang kasi sa kuryente dito ay itong inverter. Medyo mainit nga siya eh. So, bala ito matipid sa kuryente, matagal malawbat yung battery. Yung inverter talaga yung problema ko, malakas sa power. And now, since nasa 93% pa naman yung ating battery, try naman natin sa isang 30 watts na solar fan or DC fan. Eto. So, try natin siya hanggang malawbat dito kung ilang oras siya tatagal from 93% kasi madami pa yung kanya laman eh. So, sasagad ko na rin to sa 6, so level 6. Ayan. So, malakas naman yung hangin natin. Try natin hanggang malawbat. And heto guys, nalowbat na rin yung battery. Ayan, 0% na. So, remove ko na muna dito. Ayan. And base naman dito sa ating meter, umabot siya ng 20.17 hours. Ayan. 20 hours and 17 minutes. So, bali nagamit natin tong ating battery na to simula 100% sa isang 385 watts na inverter washing machine sa loob ng isang oras. Meron siyang tirang 93%. Tapos, ginamit natin siya sa isang electric pan na 20 watts. At nagamit naman natin siya from 93% to, ayan, nasa 20 hours at 17 minutes yung inabot. Matagal din siya nalobat kasi matipid lang naman to sa kuryente. Ang malakas lang talaga sa power dito ay itong inverter na to. And usual naman talaga kapag may inverter pa, magdadagdag siya sa konsumo ng power. Kaya nalolobat din agad yung battery. And now, ilang oras naman siya bago ma-fully charge from 0% hanggang 100%. At magkano yung magiging cost niya sa kuryente? Magastos nga ba siya from 0 to 100%? Subukan natin. Gagamit na rin ako ngayon ng power meter para makita natin kung mga ilang oras siya bago ma-fully charge. And syempre kung ilang watt hour yung makukonsumo niya. So, lowbat na lowbat naman, drain talaga itong battery. Ito sa kanyang LCD, tingnan natin. Ayan, kumukuha na siya ng 9.7 amps. 0% pa rin naman siya. At base sa ating meter, kumukuha sila ng 121 watts. Ito yung kanyang charger. May LED indicator na naman. Kulay red kapag nag-charge at siguro kulay green kapag fully charged na. So, tingnan na lang natin kung ilang oras siya bago ma-fully charge. And heto guys, ngayon fully charged na yung ating battery. Nakakulay green na din dito sa ating battery charger. So 100% na rin dito sa kanyang meter. At base naman dito sa ating power meter na nilagay, na fully charged yung battery sa loob ng 14 hours mahigit. So nasa almost 12 hours na rin siya bago na fully charged from 0%. At nakakuha naman siya dito ng 1.739 kilowatt. So, ayun, 1.739 kilowatt hour. So, kung nasa 15 pesos per kilowatt, nasa ano rin yon, 26 pesos din mahigit. Ayan, 26 pesos yung konsumo niya sa kuryente kung 15 pesos yung per kilowatt. Kapag charge mo siya from 0% hanggang 100%. Try naman natin ngayong mag-capacity test sa mababang load. Try natin kung mga ilang watt hour or ilang ampere hour yung makuha natin sa kanya over 100 ampere hour. So, let's see. So, eto guys, ngayon gumagana na. Dinidischarge ko ngayon itong ating battery sa 100 watts. Eto. Ayan. Tingnan nyo dito. 100 watts. Nasa 7 amps din yan. So, yung 100 watts na yan, halos katumbas na yan ng 5 ganitong fan. Ito kasi nasa 20 watts. So, discharge natin sa 100 watts. So, tingnan natin kung ilang ampere hour yung makuha natin bukas. For sure naman, ilobat na yan hanggang bukas ng umaga. And heto guys, ngayon, drain na yung ating battery. 0% na siya. So, lobat na rin. At base naman dun sa aking phone, hindi na rin balance yung battery kasi sobrang drain na. Patay na yung kanyang active balancer. So, try nating tingnan dito. Ayan. Yung ating nakuha natin ay
Eto. Ayan. Nasa 103.150 ampere hour yung nakuha natin. Na-drain natin siya sa loob ng 8 hours. Ayan. 100 watts yung ginamit nating discharge power. At yung nakuha natin is 103.150 ampere hour or nasa 1,315.11 watt hour. So yung battery nakalagay dito is 100 ampere hour pero yung na-test natin is 103 ampere hour kasi mostly pala yung mga ganitong battery, yung mga internal battery cells nila sa loob is more than 100 ampere hour din kaya lumalampas yun sa mga measurement natin kapag dito na tayo sa 12 volts. Ngayon naman guys, sinusubukan kong i-trigger yung active balancer nitong battery kasi dito sa kanyang BMS, yung kanyang battery cells kada isa is nasa 3.37 volts. So, halos balance sila. So, tinatry kong i-discharge itong battery kung mag-out of balance. Then, titingnan ko naman dito sa taas niya kung mag-on na yung kanyang active balancer o yung balancing feature niya. Saka lang kasi nag-on yung kanyang balancing feature dito kapag yung battery kada cells ay nasa 0.045 or 45 millivolts yung pagkakaiba. And as of now, halos balance sila eh. So, kahit na active balancer siya, hindi pa rin palaging buhay yung kanyang balancing kasi nga hindi naman siya magbabalance kung balance na yung mga battery cells. So, saka siya magbabalance kapag na-detect niya na hindi na balance yung bawat battery cell sa loob or greater than 45 millivolts na yung pagkakaiba. And eto guys, yung ginawa ko para ma-drain natin yung battery at matry natin kung hindi magbabalance yung mga battery cells niya. Ginamit ko siya sa isang 1.3 horsepower na non-inverter aircon. Tapos nakakabit pa rin syempre doon sa 3 kilowatt na inverter. And yung power na kinukonsume niya dito ay nasa 1,039 watts. Mahigit 1 kilowatt. So, yung kanya namang voltage difference is 0.003 pa din. Hindi siya hindi ko siya ma-imbalance yung mga battery cells kahit mataas na yung ating load na nilagay. And medyo mahirap talaga guys siyang i-unbalance. So para makita natin yung kanyang loob, tear down na lang tayo. Buksan na natin siya para makita natin yung kanyang BMS saka yung active balancer niya sa loob. Pati na rin yung kanyang mga battery cells. So eto, tear down. 1, 2, 3. Nabuksan ko na siya guys sa kanina. At eto yung kanyang laman. So wag na natin pagaling, tingnan nyo dito. So eto na, nabuksan na natin. So first, dito muna tayo sa nasa ibabaw. Ito yung kanyang BMS, siya is 100 amps. Nakalagay naman dito. Ito, yung model niya is JBDDP POS 407. Ayan. Tapos, so ayan, 100 amps. And then, ito naman kabila. Ito, yung kanyang independent active balancer. So, nakahiwala yung active balancer nila dito sa ating BMS. Yung kanyang model ay JH04B FLO5. Ayan. So, tanggalin ko siya para matry natin yung kanyang balancing feature kung gagana. Pag niremove ko tong ating active balancer, so hindi na siya mag-automatic balance ng malakas na current. Siguro magbabasa na lang yung balance sa kanyang BMS, yung passive balancer niya. But, i-charge ko na rin siya sa malakas na current sa 20 amps para hindi mag-balance yung kanyang mga cells. Tapos, ibabalik natin after yung active balancer kung gaano siya kabilis mag-balance. Kasi ito yung pinagmamalaki ng brand. Nakalagay kasi dito, mayroon daw siyang active balancer. Yun yung hahampasan nila sa atin. So ngayon guys, medyo natatagalan ako sa pag-charge ng battery na to. I-stop ko na yung pag-charge at ang gagawin ko na lang is ipupush, unbalance na lang natin yung battery. I-drain na lang natin yung isang cell para matry natin yung kanyang active balancer. Ang gagawin ko ay tinanggal ko yung ating active balancer tapos i-connect ko yung battery. Yung battery cell number 4, yun yung i-drain natin ngayon using our pang-drain ng battery. So, try natin. Eto guys kayo, yung i-drain pala natin is yung cell number 1, 2, and 3. So, bali naka-series yun, nagkakaroon siya ng 10 volts, so mahigit. So, base naman dito, ayan, balance pa yung ating 1, 2, and 3. Nasa 3.39, 3.34, 3.33 pala, 3.34, 3.34, 3.34. So, almost balance sila. Try natin, capacity test sa 10 watts, sa 30 watts. Ayan. And here guys, okay na yung ating pag-drain ng battery cell ng 1, 2, and 3.
nasa 3.40 na yung ating battery cell number 4 mataas at yung iba naman is 3.30 na lang. So yung difference nila is nasa 42 millivolts at base dito sa ating phone ay nabuhay na rin yung kanyang balance. Pero tanggal naman yung ating active balancer. So try natin siyang ikabit kung magbubuhay na yung kanyang active balancer. Kung ilang oras, ilang minuto siya bago matapos. Ayan, ito yung ating battery cells nasa baba. Ayan. Nasa 3.2, 3.29, 3.30, 3.30 at 3.34 naman yung ating battery cell number 4. Nasa 42 millivolts yung difference nila. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-discharge sa cell number 1, 2, and 3. So, i-stop ko na yung pagde-drain ng ating battery cell. Ayan. And, ikakabit ko naman itong ating active balancer dito sa ating battery. Try natin. And, ayan. Then, try natin mag-timer. At heto nasa 3.302, 3.303, 3.106, 3.339. So, yung difference nila yun, bumaba na. 0.41 kanina, ngayon is nasa 0.36 na. Or nasa 36 millivolts na lang. So, wala pa siyang 1 minute. Try natin hanggang matapos siya, mag-balance na. Ito guys, after ng isang oras, yung difference ng mga cells is nasa 28 millivolts na lamang. Ayan, 28 millivolts. And yung bawat cell naman ngayon ay ito, nasa 3.31, 3.31, 3.31, and 3.33 volts. So, binalik ko na yung battery sa dati niyang anyo. Pero yung gilid niya talagang hindi na ito maayos kasi sira na. Tapos, nalagyan ko na lang ng konting mga glue or parang may tiban siya na pang plastic para maayos pa rin. And ayun lang guys yung review natin para sa battery na to. So to sum up, yung nakuha nating battery capacity sa kanya is nasa 103 ampere hour over 100 ampere hour na nakalagay dito. Meron siyang active balancer, 100 amperes na BMS. And syempre, kung gusto mo siyang gamitin parang power station sa bahay, pwede na rin gamit ka na lang ng inverter tapos battery charger. Pwede mo rin naman siyang i-charge sa solar panel, yung nga lang kailangan mo pa ng solar charge controller. And itong gamit kong charger sa kanila is 10 amps. Kung gusto mong mas mabilis siya ma-fully charge, pwede kang gumamit ng mga 20 amps na third party. So, nasa 6 hours lang yun bago ma-fully charge. And hindi mo na rin nga gaano kailangan pang mag-download gumamit ng kanilang application, kasi medyo hassle siya. Kasi meron din naman kasamang LCD screen pang monitor na kanyang voltage tapos nung current. Ayun, mas madali siyang gamitin. Parami na rin lang talaga ng parami yung mga battery brands na lumalabas ngayon, And para sa inyo ba, okay ba yung kanyang performance? And possible na naman na marami na rin gumagamit ng ganitong battery. Pwede nyo i-comment dyan sa ating comment section kung kamusta yung performance nung nabili ninyo.